Okay, ngayong araw ho, magandang hapon po sa inyo, magandang hapon Pilipinas. Ngayong araw ho ay pinulong ho ni Mayor Del Along Malapitan ng Caloocan City ang lahat po ng pulis Caloocan upang pong, kanila pong pag-usapan yung pong issue po ng mga tinatawag nitong paghahanda ho, no? Dito po sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. At ipakita lamang po natin yung hanay ng pulis. Ayan po ang picture ho ni Mayor Del Along Malapitan. At ito naman po yung mga pulis ho na umaten po ng kanyang patawag. Sabi nga ho rito, pinulong ho ni Mayor Del Along Malapitan ang ating mga kapulisan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ho ng mas pinaigting na police visibility sa mga kalsada. Yun ang gusto ko. Paaralan, yan ang gusto ko. Palengke, terminal at iba pang pampublikong lugar. Kasi madalas ko po itong napapansin. Kaya po kung mapapanood man tayo, pag-i-share na lamang po nitong ating programa. Nais ko pong i-share ito sa pamunuan po ng Caloocan City Police Station. Ang kanila pong Chief of Police, Police Colonel Goforth. Na dahil po madalas ko pong napapansin, lalo na po sa mga 10 oras ng gabi, dahil madalas akong bumabiyahe, wala po akong masyadong nakikitang pulis dito po sa mga area na medyo liblib na ibig sabihin sa looban. Pero pagdating dyan sa EDSA, Caloocan, dyan sa may monumento, may mga pulis ako nakikita, patrol car at iba pa. Pero pagdating po dito sa mga liblib na lugar, katulad, halimbawa, dyan po sa Santa Cateria, sa may bandang dagat-dagatan, nandyan po ang Northern Police District Office, wala po akong halos pulis na nakikita ko riyan at sa iba pang mga kaliho. Kaya nga ang aking pong panawagan dito ay dapat talagang gawin ito ng ating Caloocan City Police Station, hindi lamang sa Caloocan, kundi po sa buong Pilipinas, maging po sa Northern Police District, na magkalat talaga ng mga pulis dito po sa sinasabi po ni Mayor Del Along Malapitan, ito pong mga pampubliko, ito pong mga kalsada natin, di ba? Yung paaralan, from 5 early in the morning hanggang 7 o'clock ng gabi, tuloy-tuloy po yan. Dapat may pulis tayo dyan, lalo na po sa pagpasok ng mga mag-aaral at pag-uwian ng mga mag-aaral. Pasok ng umaga, uwian ng tanghali, pasok ng hapon, uwian ng gabi, di ba? Kasi nga madalas po natin napapansin na may mga kabataan o minor de edad, pasintabi po sa kanilang mga magulang at maging sa mga minor de edad, na iba na ang kanilang team at kiyampo ngayon. Sila mayroong mga bullying, at the same time naghahabulan, Madalas po natin nakikita riyan, hindi lamang dito sa Caloocan, kundi maging sa ibang lugar. At nakita naman po natin yung pong mga nangyayari ng mga nakarang araw at buwan dito po sa problema po ng mga kaguluhan sa mga iba't ibang paaralan. At iba na talaga ang ating pong mga minor de edad. Ganon din sa mga palengke kailangan din po na may mga pulis tayo dyan. Hindi lamang sa paggagabay para sa peace and order, kundi po maging sa usaping trapiko. Dapat mayroon pong tie-up ang pulis at ang mga traffic enforcer para maging maayos po ang daloy ng trapiko. Halimbawa, for example, madaling araw 4 o'clock, 2 o'clock in the morning, dyan po sa Balintawak, Quezon City Napakahirap po dyan dahil dagsa po yung mga bumabiyaheros, dagsa rin po ang mga mamimili. Yung pong kaliho ay nasasakop na po ng mga biyaheros at mga mamimili. Kaya dapat mayroon po tayong mga enforcer dyan, katulad ng Metro Manila Development Authority Traffic Enforcer. Pero nandyan naman sila. Nakikita natin 24/7 sila dyan. Dapat dagdagan pa natin ang police visibility, At ganoon din po dito sa sinasabi po mga terminal. May terminal dyan sa Caloocan, may terminal din dito sa Cubao, may terminal sa Sampaloc, Manila o sa Maynila, Pasay, di ba? At iba pang mga lugar, Kailangan po may mga pulis tayo, di ba? Kasi nga iba na ang panahon ngayon, di ba? Sabi nga dito, inatasan ni Mayor Del Along Malapitan, ang mga kapulisan at mga kawani na maging mas alerto at huwag hintayin ang krimen bago kumilos. Yun ang pinakagusto ko. Mayor Del Along Malapitan, ibalik ko natin ang kanyang picture para naman makita natin siya. Ako po'y sumasaludo po sa inyo. Yan ang gusto ko sa isang mayor, na hindi lamang siya nakatuon sa kanya pong mga ginagawa para pagpapalakas ng negosyo ng kanyang nasasakopang lungsod, kundi po yung pong tinatawag nilang krimen. Kumilos ka. Kumilos ka bago ang krimen. Dito kasi, krimen muna bago kumilos. At kadalasan po na sinasabi po nila, ay ito pong sinasabi nilang
pag tinawag mo sa pulis, abay baka 30 minutes, 15 minutes. Kaya nga sayang ho yung dial 911 ho eh. Nung time ni General Nicolas Torre III, 5 minutes ho. Ako po makailang beses, hindi lang po 10 times ko nasubukan ho yan. Hindi lamang ho dito sa Metro Manila, maging ho sa probinsya. Mga malalayong lugar, 5 minutes ho. Yung pulis ho, darating within 5 minutes. Pero nung pinalitan na po, nito pong si PNP Chief, no, hindi masyado nakafocus sila dito sa 911, lalo na yung tandem ho nila ni Secretary John B. Cremulya ng DILG, medyo mabagal ho. Pasensya na po sa akin pong mga komento dahil totoo lamang po tayo dito. Wala ho tayong bulahan. Di ba? Kailangan po natin maging totoo upang makatulong tayo sa gobyerno, lalo na po sa Marcos administration. Dahil may mga ilan ho dyan ang problema ho dito, sabi nga ho ng isang namayapang broadcaster ho, magaling na broadcaster ho yan. Ang Marcos administration ay napalibutan na ho ng mga budol, ika nga sabi ho niya. Pero napapansin ko naman din ho yan eh. Kaya dapat ho maging maingat po ang Pangulo. Dapat po ilagay niya, palitan niya na yung mga hindi epektibong cabinet secretary niya. Maging sa DILG, nakita ko medyo pagka napuna at napukulo siya ng mga media, napukulo siya ng mga iba pang mga kontra sa kanya, saka ho siya kumikilos. Pero ang pinakapangit ho rito ay late na ho eh, di ba? Dapat ho maging maagap. Katulad po ng mga ginawa ng mga panahon. Nakita ho ninyo, pinahuli ang dating Pangulo, huli agad. Pero ngayon ho, medyo may kahirapan. Hindi mahuli-huli po yung mga dapat hulihin. Senator Bato de la Rosa, hindi mahuli-huli. Di ba? Yung pong gambling king ho, na si Atong Ang, Mr. Atong Ang, wala rin ho. Lalo na po yung bataan po ni dating Pangulong Duterte, na dating Bucor Chief. Marami pa pong iba. Sayang ho eh, di ba? Kaya nga ho dito ho, sabi niya, nagpasalamat daw po ang budihing mayor, no, sa pagsisikap po ng Caloocan City Police Station upang mapanatiling ligtas ang bawat mamamayan sa lungsod. At isa pang panawagan ko, sana maimbestigahan ito na ni Mayor Del Along Malapitan. Ito pong tinatawag ho nilang pangungulikta ho ng 300 lingguhan ho dyan po sa Custodial Facility Unit ho. Ito po yung mga kulungan ho ng Caloocan City Police Station. Dapat ho maimbestigahan kung karapat dapat pang gawin ho yan. Kung hindi man ho ang pulis ang nagpapakolekta nito, yung pong mga kapwa presyo, dapat ho itigil ho yan. Kung ito naman po naayon sa batas at ito naman po walang budget po talaga o walang pondo ho para sa gobyerno para pakainin po itong mga person deprived of liberty, okay ho yun. Walang problema. Pero kung meron ho talaga na budget ho para riyan, kasi po nakausap ko na po ang ilang mga pulis. Mayroon po pero kulang. Siguro dagdagan na lamang ho ng bawat LGU ho kasi malaki naman po ang kanila pong kinikita. Lalo na po dito sa Metro Manila, ang laki po ng kita ho ng lahat ng LGU ho rito. Kaya bigyan natin, sabihin na natin na sila po'y gumawa ng kamalian na dapat magdusa sila. Okay ako ron. Dapat lamang silang magdusa kasi mayroon po silang nagawang krimen o kamalian sa buhay. Pero subalit kako, ay tao din po sila na kailangan din po nilang kumain. Di ba ho? Dapat po mag-provide ang gobyerno ho natin. Baka sabihin naman po ng mga tao, mahirap po ako, magpakulong na lamang ako dahil libre ho pagkain. Hindi naman ho ganun. Wala naman sigurong taong nangangarap po makulong. Di biro ang nasa kulungan. Para kang manok ho, nakatali ho. O nakapasok sa iyong hawla. Hawla ho yan eh. Di ba ho? Pakishare lamang po. Maraming po salamat. Kaya yun po ang isa po sa mga gusto kong talakayin sa hapon na ito. Ito pong issue po dyan po sa Custodial Facility Unit ho. Sana po maimbestigahan ito. Lalo na po yung kanila pong Caloocan City Police Station, Chief of Police, no, na si Police Colonel Goforth ho. At ang gusto ko talaga rito, na-miss ko na ho yung mga police dati ho na gumagawa ho, naglilibot ho eh. Dati pong mga general na naglilibot ho. Marami ho yun sila eh. Ito pong si retired General Torre ho, naglilibot ho yan sa 10 oras ng gabi. General Albayalde, General Eliazar, at marami pa pong general na naabutan ko bilang isang media practitioner. Naglilibot ho sila. Pero ngayon ho, wala na ho ako nakikita na naglilibot ho upang tignan po ang sitwasyon ng mga pulis. Kasi po, maniwala ka sa hindi, sa Caloocan City lamang ho,
napakaliit po ng mga station na tawag dito. Ano ba tawag nila dito? Station, hindi ho, tawag dito yung kanila po mga basic lamang ho na istasyon ng pulis. Napakaliit lamang. Halos kasinlaki lamang ho. Ng kwarto ho. Ng isa pong tawag dito, parang kwarto ho ng ano lang eh. Maliit ho talagang opisina ho nila. Marami yung pulis, may mga nakakulong pero halos siksikan ho sila, no? Kulang ho sa pasilidad. Kulang po. Tingnan po ninyo ang Valenzuela City ho. Maganda po. Una ho nilang binild up po yung kanila pong community. Barangay, Bureau of Fire and Protection, di ba? Yung city, CD, RRMO nila, police station, pinagsama-sama ho nila yan eh. Sa isa pong building ho. Kaya ang ganda ho ng kalagayan po dyan po sa Valenzuela City. Hindi lamang sa Valenzuela, maging sa Makati at iba pang mga lugar. Sana po ganun din po ang gawin dito sa Caloocan City. Okay, dito ho tayo, lundag ho tayo. Hanapin naman natin itong si Alex Ayala. Ako tuwang-tuwa ho dito eh. Okay, Alex Ayala. Sa edad pong 21 o 21 years old ho, ito pong ating magaling ho, maganda hong tennis player ho. Nagbigay naman po sa atin, no? Sa atin po ng tinatawag ditong nagbigay po ito sa atin ng karangalan ho. Kaya sabi ko nga medyo maswerte ho tayo dahil meron na naman hong isang Pinoy o Filipina o Pinay na nagbigay ho sa atin po ng tawag nito ng karangalan sa ating pong bansa. Di ba ho? Ang ganda ho nito eh. Sandali lamang mag-upload muna ako ng mga picture ha. Sandali lamang ha. Upload muna ako. Sandali lamang. At kan lamang ho kayo. Huwag ho kayo mainip dahil tayo ho'y sabi ko nga, hindi naman ho tayo eksperto pagdating ho sa mga ganitong sitwasyon. Kaya ho natin magsalita. Kaya ho natin mag-broadcast ho. Di ba? Pero pagdating ho sa yun pong ating pong kakulangan. Okay, balik ko tayo dito kay Alex Ayala. Sa darating po, bukas ho ito, tanghali po, Philippine time ho yan, August 4 ho. Pasok na po sa finals ho, itong si Alex Ayala, ito pong 21 years old ho, na matagumpay ho nasungkit ho ni Alex Ayala. At malapit na ho, maging champion ho ito. Ipagdarasal po natin bansang Pilipinas. Ang ating pong isa po sa ating mga bayani ho, isa po sa ating magaling ho na manlalaro. Marami pong magagaling ho, mga talentadong mga atleta ho tayo. Kanya lamang ho, yung suporta po ng gobyerno ang kailangan natin. Meron pong suporta. Meron pong sinasabi po na talaga pong hindi pinabayaan ng ating gobyerno. Pero, hindi po katulad sa ibang bansa. Sila ho, ay para sa akin, kulang pa rin. Dapat ho, isa ho sila na magtaas ho ng pangalan ng Pilipinas. Kung naalala ho ninyo, noon, pag sinabi ho nating Pilipino, Andres Bonifacio, Rizal, Aguinaldo at iba pa. Marami ho yung mga bayaning Pilipino ho yan. Pag sinabi ho yung Pilipino, nandyan po yung pangalan ni Manny Pacquiao. Magaling ho na boksingero. At marami pa pong iba na mga magaling na mga boksingero atleta ho natin na nagbigay ho ng karangalan sa bansang Pilipinas. Lalo na po itong ngayon ho, 2026, 2025, na early age ho, nitong si Alex Ayala, ang ating pong pambansang kampiyon. Nang hindi man siya nagtagumpay ng mga nakarang laban ho niya. Pero nagpasalamat ho ako kay Alex Ayala. Bakit? Muli na naman tayong nailagay ho ang ating pangalan ho sa buong mundo na mayroon po tayong atletang magaling. Alex Ayala. Yun po ang pinakamaganda ho rito. Sabi nga ho rito, ang kampyonato sa finals ho, matapos ang isang kahangahangang laban ho. Pero mantakin ho ninyo, tinalo ho niya. Yung pong 3 beses nang nanalo, nag-champion ho. Yung si ano ba pangalan itong Hapon na ito, na tennis player ho, nakalaban ho niya sa semifinals. Di ba ho? Magaling ho yun eh. Nakita ho natin, di ba? Kaya nga sabi ho dito, isang malaking karangalan uli para sa bansang Pilipinas ang kaniyang tagumpay. Patunay ito ng kaniyang husay, determinasyon at walang sawang pagsisikap sa larangan ho ng tennis ho. Maraming salamat ha. Ngayon pa lamang ho, advance congratulations. Wala akong pakialam kung mag-champion o hindi ho siya. Para sa akin, panalo na sa aking puso itong si Alex Ayala, ang ating pong bayani ho. Di ba? Ito. Dito ho tayo. Iyan muna natin ito. I-skip muna natin ito. Si Alex Ayala. Dito naman ho tayo sa mataas na singil sa kuryente ho. Bosisiin ho ng kamera. Yan po ha. Sabi ho dito ni Congressman Attorney Chel Diokno ho.
mahigit 2 buwan ho matapos sa ihain ng Akbayan, ang Akbayan Party List, ang House Resolution Number 995 o panukalang investigasyon sa mataas na singil sa kuryente at iba pang pass-through charges nakatakda ng talakayin ng House Committee on Energy. So, ngayon Miyerkules, Agosto 5 ito. Dapat mabilisan ito. Pero, kumontra riyan yung pong ating pong magaling na MVP ang chairman ng Meralco. Na sabi niya, kung gano'n na mangyari, baka malulugi ang kumpanya, baka mag-file sila ng bankruptcy. Yan po ang aking mga narinig na mga usap-usapan. At mayroon pa pong tumawag sa akin, isang kaibigan ko. Sabi po niya sa akin, wala na na-withdraw na ni MVP. Ewan ko lamang, ito'y kwento lamang, pero tayo'y magtatanong kung ano na po ang estado ng Meralco. Ang Meralco ay matatag na kumpanya yan. At napakaganda po ng serbisyo. Simula mahawakan ito, simula naging chairman o CEO, ito pong si Manny V. Pangilinan o si MVP, Mr. MVP. Natuwa naman ako sa kanyang serbisyo. Kaya lang dito sa presyo ng mga bayarin natin, yan po ako hindi natuwa. Pero speaking of the services abay maganda ang serbisyo na ng Meralco. Pag sinabi nagka-problema ang kuryente, agad-agad kanila pong kinokompuni. Inaayos nila. Hindi katulad noon na paabuti na ilang araw bago maibalik ang serbisyo ng kuryente sa ating mga tahanan. Kaya malaki pong bagay ito. Kanya lamang siguro dapat lamang busisiin ito, Tama si Congressman party list Akbayan, Akbayan party list, tama ba ako? Akbayan, party list Congressman Chil Jokno, na busisiin at imbestigahan ito pong napakataas na singil ng ating kuryente. Maganda ito, di ba? At dito sabi nga dito, layunin ng panukala na siyasatin ang mga dahilan sa likod ng patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente. Kabilang ang mga bayaring ipinasa sa mga consumer na bahagi ng kanilang buwan ng electric bill Para sa mga ordinaryong mamamayan, mahalagang malinaw kung saan napupunta ang bawat singil at kung makatuwiran ba ang mga ipinapataw na bayarin. Sa panahon ng mataas ang presyo ng pangunahing bilihin at iba pang gastusin, dagdag pasanin para sa mga pamilya ang patuloy na pagtaas ng kanilang bayarin sa kuryente. Kabilang sa mga maaaring pagtuunan ng pansin ng Committee ng Transparency sa mga pass-through charges paraan ng pagkukwenta ng mga singil at kung may sapat bang proteksyon ang mga consumer laban sa hindi makatarungang dagdag singil Ano ang inyong pangunahing concern tungkol sa mataas na singil sa kuryente? May mga bayarin ba na inyong electric bill na nais ninyong ipaliwanag o siya sa atin? Yun po. Ipaabot ang inyong salubin sa comment section nitong ating baladuntunan. Di ba? Maraming salamat po kay Congressman an Akbayan Congressman Chil Jokno sa kanya pong ginawa ng napakaganda po ito para maimbestigahan. Di ba? Kasi sabi ko nakakalungkot dahil isa po ito sa pangunahin nating problema. Tingnan ninyo yung ating presyo ng bilihin. Kaya nga po doon sa ating pong huli kadyaryo, ang ating banner story doon sa araw na ito ay yung pong inflation at mababang sahod nagpahirap po sa mga Pilipino. Talaga pong laki po ng diferensya. Di ba? Nakakalungkot isipin, mga kabarangay, na bakit po ito yung naging sitwasyon ng ating gobyerno. Hindi ko po sinasabi na kasalanan ni Pangulong Marcos, kasalanan ni dating Pangulong Duterte. Ang gusto ko dito, lumabas po kung bakit naging ganire. Bakit ba nagkagayon? Di ba Kasi kawawa po ang mga kababayan natin. Maging ako magtakin ninyo. Ako po'y nangungupahan. Nangungupahan ako. Pero yung aking pong bayarin sa kuryente mayroon po ako isang aircon lamang na aking pong pinapagana. At syempre po, yung mga kagamitan na normal lamang sa isang ordinaryong pamilya, ordinaryong tahanan. Ang aking bill ay more or less 10,000 buwan-buwan yan. Ang laki po ng aking binabayaran. Kaya po yun po ang mga katanungan po ng ating mga kababayan kung bakit nagkaganito. Ang taas ng singil ng kuryente. Tayo po ang pinakamahal na singil ng kuryente sa buong Asya, kung di ako nagkakamali. Kaya kayo mag-comment kayo dito sa ating palatuntunan at pakishare na lamang po ninyo itong ating programa dahil nga po baka ito'y maging daan na para mabuksan ang mga kaisipan po ng mga politiko na wag na po puro na lamang po tayo politika, kundi po politiko na mga handang tumulong sa ating bayan. Hindi yung politiko na handa pong
depensahan ang mga Duterte. Yun po ang dapat po nating hanaping politiko. Katulad po nito, Attorney Chel Jokno, dapat isang senador na ho ito. Yung utak ko nito, yung galing ho nito, ang alimantak ho nito, ang laman po ng alimantak ho nitong si Congressman Chel Jokno ay pang senador na ho ito. Kahiya po ang ating Senado dahil may ilan po tayong mga senador ho dyan na isa lamang po ang kanyang mukha. Ang iba naman po ay dalawa ang kanilang mukha. Ang iba naman po ay bukod tanging pinagsiservisyo nila ang Duterte ho, pamilya Duterte. Pero sinasabi ho nila, sila po'y senador ng taong bayan. Pero pag narinig mo at makikita at mapanood mo silang magsasalita, ay halatang-halata mo mga Duterte ho, ang kanilang dinidipinsahan. Yun po ang isa po sa akin pong nakikita ng problema ho. Diyan po sa Senado. Dito tayo galit na galit ho ang mga manggagawa ho dito sa Metro Manila. Nung nakaraang linggo, tinalakay ho natin ito. Yung pong dagdag ho ng sahod po na halagang 85 pesos. 85 pesos ho. Ang ginawa ho ay pinagkait pa ho sa mga manggagawa. Nagkaroon po ng temporary restraining order. Ginagalang ko ang korte. Pero sana naman po, dyan po sa Pasig City Regional Trial Court, ano bang branch ito? Nakalimutan ko na. Pasintabi na lang po Pakisabi na lang kung anong branch ito. Baka naman po, mahal na huwes, mahal na hurado. Paki-double check naman ho kung bakit nagkaroon po ng temporary restraining order po yung dagdag sahod ng ating mga manggagawa. Ang programang ito, Huli Ka ni Jojo Sibial, dito lamang sa ating Facebook Live, sa Huli Ka News TV, ang ating Facebook page paki-follow, subscribe na lamang po ako. Ito po yung mga tumatalakay po ng mga samut-saring isyo dito po sa ating pong bansa, di ba? Maging sa loob at maging sa labas ng bansa. Kaya po tinatalakay natin ito dahil po tayo po, mahal ko po ang mga manggagawa, ang ordinaryong manggagawa. Biruin ho ninyo, mga politiko natin, katulad na lamang kay Senador Ronald Bato de la Rosa, yung tatagong senador, na atapang-atao, atakbo naman pala. Di ba ho? Atapang-atao pero atakbo naman pala. Hindi na pumapasok sa Senado dahil nga sabi po nitong mga kengkoy-kulukoy na mga kaalyado nito, abay ibinuto ng taong bayan yan. Kaya natural lamang magsweldo yan kahit hindi pumapasok. Ganon po ang mga alimantak nitong mga kengkoy-kulukoy ng mga Duterte Black ito. Mga kaalyado nitong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang gusto ko po, pag ikaw po'y naging politiko, magtrabaho ka, gumawa ka ng isang batas na pabor po para sa amin, hindi po pabor lamang sa mga Duterte. Pangalawa, wala kang, hindi ka pumapasok pero kumukuha ka ng iyong sweldo at pinapasahuran pa ang iyong mga tauhan. Paano sila gagawa ng kanilang mga trabaho? Yung mga tauhan mo, na kamag-anak mo, na hindi naman kayo pumapasok sa trabaho. Kaya nga po ito gigil at galit ako. Na bakit po hindi nagkaroon po ng maayos na solusyon ang dagdag sahod po ng ating mga manggagawa. Hindi po natin maiwasan na sila po'y magalit at magwala dahil po sa kanilang saloobin sa kanilang pong kaisipan. Akala po nila nakabudget na yan Ang aking pong sweldo ay halaga pong 650 more or less. Kung di ako nagkakamali. Regular yan minimum wage yan. Kung madagdagan ng 85, di aabot na ito ng 7 o 800 pesos na ang isang araw. Pero dapat nasa 1.5 na tayo ngayon. Yan po ang dapat minimum wage. Tingnan ninyo. Yung po mga negosyante rito, yumaman ng yumaman. Pero yung mga manggagawa pahirap ng pahirap. Ito yung bansa na napakawalang kwentang bansa. Marami na pong pangulong na upo pero mga walang kwenta. Ito po yung bansang walang kwenta. Kaya mga kapatid, kabarangay, panoorin po ninyo itong aking tinatalakay. Dahil dito po, maisip po ninyo kung ano po ba ang tama at bali. Ikaw sa ibang bansa pumunta ka, magkano po ang sweldo ng isang ordinaryong manggagawa? Sobra na sapat na na makabili siya, makakain ng 3 beses, 2 beses, magmerienda, 5 beses lahat. Sapat na po na makapag-upa o makabili siya ng kanya pong tirahan na maayos-ayos. Meron din naman pong mga squatter sa ibang mga bansa pero hindi katulad sa atin. Dito ang mahirap ay lalong maghihirap. Ang mga mayaman lalong yayaman. Bakit kamo? Ang liit po ng kanilang pasahod sa kanilang manggagawa. Ang laki po ng kanilang kinikita. Sabihin natin na hindi po ganun ka-stable ang negosyo sa Pilipinas. Pero marami pa rin po mga negosyante na mas dumoble, triple po ang yaman nila. Bakit hindi na lamang sila mag-volunteer? Para sa kanilang mga ordinaryong manggagawa, dagdagan ang sahod nila. Huwag nang idaan sa labor.
Kasi yung labor ho, manganganak ho yun. Hindi po labor yun, natutulong po sa mga manggagawa. Pasensya na po. Kaya nga po, ako po sumasang-ayon doon po sa mga nagwiwelga ho, na mga ordinaryong manggagawa. Mantakin ho ninyo 650 more or less ang minimum wage ho dito sa Metro Manila. Ang kuryente napakataas, ang tubig napakataas, ang mga bilihin tumataas, pero yung sweldo ho, hindi ho tumaas. Bukod tangin na lamang po underwear ang bumababa. Di ba ho, ito. Sabi nga ho dito, galit ang mga manggagawa sa naging desisyon ho ng korte tungkol sa inilabas na TRO at nauwi sa pagkaharang ho ng mga pulis ang planong protesta ng ilang labor group ho sa harap ng Pasig Hall of Justice ngayong araw na ito, kanina ho ito kaugnay ng inilabas ho na Temporary Restraining Order o TRO laban ho sa pagpapatupad ng 85 dagdag sahod para ho sa mga minimum wage earner ho dito po sa National Capital Region o Metro Manila. Mantakin ho ninyo, 85 pesos lamang ho yan. Ipinagkait pa ho ninyo. Sasabihin ng mga negosyante, kawawa naman kami, baka ho kami malugi. Ilan na po kayong napakayaman na po dito mga negosyante? Wala po kayong ibang ginawa, kundi po magpayaman, magsugal, mambabae ng mababae kayong mga mayayaman. Pasintabi naman doon sa pamilyang matitino na mayaman. Kayo po ang mga laman ho. Sa mga casino ho riyan, di ba ho? Ang usapin ng dagdag sahod ho ay hindi lamang ho simpleng numero sa papel para sa isang minimum wage earner ho. Ang bawat dagdag na piso ho ay maaring makatulong ho sa pambayad sa pagkain, pamasahe, kuryente, tubig at iba pang pangunahing bilihin para ho sa pangailangan ng pamilya. Ngunit kasabay ng karapatan ng mga manggagawa na ipaglaban ang kanilang kapakanan ay ang pangangailangang igalang ang mga kautusan ng hukuman at mapanatili ang kaayusan sa mga pampublikong lugar. Tama naman po. Kanya lamang ho, panawagan natin sa korte ho, sa mga hurado, sa mga huwis ho, aralin po niyo mabuti ho. Kung sapat po ba yung minimum wage kita ngayon o earn ngayon o earner, di ba? Ang ating pong mga magagawa, 650 more or less, kung di ako nagkamali ha. I-correct po ninyo ako. Isipin ho ninyo. Sabi ko nga, ang pinaka maganda na sana na minimum wage dito ho sa Pilipinas ay yung pong 1,500 na dapat. 1,000 lamang. Okay na ho sa akin yun eh. 30,000 naman. Medyo okay na kahit pa paano. Pero dapat ho talaga 1,500. Hantayin nyo ninyo. Kayo pong mga manggagawa. Kayo pong mga labor sector ho. Samahan ko kayo sa inyong pong pagkipaglaban ho. Tungkol po riyan. Huwag ko kayo mag-alala. Tayo'y magsama-sama ho. Paupang ipaglaban ho natin na mataasan ang inyong pong mga sahod po dito sa Pilipinas. Di ba? Dito pumasok ho ang mahalagang tanong, paano mabibigyan ng sapat na espasyo ang mga manggagawa upang maipahayag ang kanilang hinaing habang nare-respeto ang proseso ng hudikatura. Di ba? Hindi sapat, hindi dapat matapos sa pagkakaharang sa kalsada o sa labas na korte ang usapin. Mas mahalagang marinig kung bakit kinakailangan ng mga manggagawa ang dagdag sahod at kung paano matutugunan ang epekto ho nito sa mga negosyo at ekonomiya. Di ba? Sa huli ho, ang hamon ay hindi lamang kung 85 peso ba ang sapat na dagdag sahod, kundi kung paano makakamit ang isang sahod na makakatulong ho sa mga manggagawa na mabuhay ng marangal habang pinapanatili ho ang katatagan ng mga negosyo at ekonomiya sa bansa natin. Magandang hapon po. Diyos maray na hapon tabi, Ma'am Jocelyn Bigueras. Salamat po ng marami sa inyong pong pagbisita sa aking pumunting palatuntunan. Thank you po sa inyo. At ito yung maganda ho rito. Sinabi po, ayon po kay Ombudsman na Remulla Boying Remulla, yung pong mga kontrata ho sa pangungulekta ng basura ho ay malaking pinagmumulan ho yan ng korupsyon sa mga local government unit. Bakit ho nasabi ito ni Ombudsman Remulla? Nagulat ho ako. Pinahirapan ang taong bayan para kuliktahin ang mga basura ho nila. Pero ito'y pala'y napakalaki palang kinikita nito ng ating pong mga mayor. Ang laki pala nito. Di ba ho? Sabi nga dito, itinuro ho ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ho ang mga kontrata sa pangungulekta ng basura bilang isa sa mga pangunahing pinagbumulan
pinagmumulan ho umano ng korupsyon sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Remulla, nitong Sabado naging malaking negosyo umano ang waste management para sa ilang tiwaling lokal na opisyal na sinasamantala ang mga kontrata para ho sa pangulikta ho at mamamahala ng basura. Pero po, isa lamang po ang kanya pong pinupuri dito ni Ombudsman Remulla. Ito pong si Pasig City Mayor Vico Soto. Wala daw pong korupsyon sa issue ng basura ho, sa kontrata ho ng basura sa Pasig City. Biruin ho ninyo, ilang syudad po ang Metro Manila. Pero mismong si Ombudsman Remulla ho, isa lamang na mayor ho, ang kanya pong sinabi na wala pong issue ng korupsyon. Ipinahiwatig ho ng Ombudsman na kinakailangang masusing bantayan ang mga kontrata ng mga lokal na pamahalaan upang matiyak na ang pondo ng bayan ay ginagamit ng tama at ang mga serbisyo ay naibibigay sa publiko ng maayos. Mahalaga rin umano ang mas mahigpit na transparency at pananagutan sa proseso ng procurement ho at pagpili ng mga kumpanyang kinokontrata ng mga lokal na pamahalaan para sa waste management ho. Ang pahayag ni Remulla ay muling nagbigay pansin ho sa mga usapin ng paggamit ng pondo ng bayan at sa pangailangan ng mas mahigpit na pagsusuri sa mga kontrata ng mga local government unit. Para sa mga mamayan, hindi lamang malinis na kapaligiran ang inaasahan mula sa waste management programs, kundi maging ang katiyakan na ang matiyak ho ang pondong inilaan para rito. Ito po yung pinakamaganda ho rito na dapat po talaga mayroon pong Okay, last but not the least, di ba ho? Ito ho, ipakita natin ito. Ito po actually ho, last week pa ito. Gusto ko lamang i-share sa inyo para malaman din po ng mga taga Bulacan, lalo na po yung kanilang punong lalawigan na si Governor Daniel Fernando. Kahit hindi man ito sumasagot sa ating tawag o teksto, okay lang, at least makatulong tayo sa kanya, maging sa kanya pong Sabi dito, magandang hapon po Sir Jojo, magandang hapon din po Ma'am Jocelyn Bigueras. Thank you so much sa inyo pong pagsili po sa aking munting palatuntunan. Salamat po Ma'am at salamat po sa inyo. 15 Bulaqueños core employment opportunities ho at sa job fair ho nito dyan po sa City of Malolos. The provincial government of Bulacan remains steadfast in its commitment to providing work opportunities in the province. As of 50 Bulaqueños were hired 15 ho ang tinanggap po sa kanila pong spot hiring during the recently conducted job fair for local and overseas employment organized by the Provincial Public Employment Service Office o PPSO, di ba? At Robinson Place, Malolos, Bulacan, 14 different agencies participated in the job fair offering a combined total of 959 job vacancies for successful applicants. Meanwhile, the data from the PSO showed that 630 Bulaqueños participated in the event in search of local and international opportunities. Ayon po kay Luisito Pascual Jr. from town of Paumbong, who was hired on the spot as the service crew member of the Jollibee Robinson Malolos branch, shared his how grateful he is for the opportunity given to him and spoke about how difficult it is to find a decent job itong mga araw na ito, itong mga panahon na ito. Sa sobrang hirap po ngayong mag-apply ng trabaho, buti po may mga LGU na nag-organize ng mga job fair. Maraming salamat daw po, sabi nitong si Luisito Pascual Jr. Maraming salamat po sa mga ganitong programa. Sana po ay tuloy-tuloy ito dahil sa ganitong mga job fair po ay natutulungan ang ating mga kababayan na magkatrabaho. Hased, yun po. Melody de la Cruz Malolinya, hired for the same position at the same company as Pascual, expressed her gratitude to the PISO for opening opportunities for people like her who want to help their families. Yan po ang sinasabi nila. Kaya maraming salamat po At siyempre, of course, thanks to the Bulacan Provincial Government, lalo na po sa pamumuno po ni Governor Daniel Fernando. Maraming salamat po sa inyo at magandang hapon. Bukas magkita-kita tayo muli sa ating palatuntunan. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po tayo. Adios amigos, bye-bye. Thank you.